compare naman yung katawan. Yan. Kumakain ng 5 beses sa isang araw. Kumakain ng 1 beses sa kada 2 araw. Unfair. Ay nako, kapag na huli yun, wala. Kuha ang lisensya nun. Ilang taon ko nang sinubukan pero ito lang pala ang diet na gumagana sa katawan ko. Nabawasan yung brain cell, kaya sumakit yung suot natin ay kasing kapal ng mukha ko mga kaibigan dahil at dito naman yung clinic ng aking doktor. Hindi pa ako nakakapasok dito mga kaibigan dahil alam niyo naman hindi ko ma-afford to steakhouse. Ay tapos na yung 2 dito kami nakatira. Diyan noon parehas pa rin yung itsura. Walang katao-tao ngayon. Mahal kong asawa. Oh, Bakit? parang linalamig ka na i-frozen pa. Malamig sa labas. Ilang degree yung sinabi mo? 12. 12 degrees Tapos Celsius. dati 30 degrees lang nung minsan. Tapos ngayon 12 na. Kaya siguro masakit yung ulo ko. Oo. Malamig talaga. Nilalamig na ako. Nabawasan yung brain cell. Kaya sumakit Oo. Hindi na nag-function ng husto Ba't mo sinabi yun? Wala lang kasi yun ang utak ko naman. Pag malamig hindi nagpa-function. Kailangan ko ng utak mo. Kaya lagi akong nagtatanong sa'yo. What? Diba? Ikaw yung paraisip ko kapag malamig. So, kamusta naman yung araw? Maganda naman? Oo, maganda. Sige. Yung pag-stroll ninyo, maganda naman? Oo, malamig nga. Yun nga lang, malamig. Kaya umuwi na kami kasi masyado manipis yung mga jacket namin. Wala bang hold upper dyan? Parang natatakot ako sa hold upper Hold upper? Oo. Wala. Okay. So, pag-iisipan ko pa mahal kung pupunta ako o hindi. Parang yung natakot. ang ilagay mo sa Ay, dun sa insurance. Oo. Parang natakot ako sa 12 degrees. Magsuot ka lang ng jacket. Mag-jogging pants kaya ako para mas komportable, Oo, pwede rin. Jogging pants. Tapos medyo na jacket. Medyo makapal. Oo, malamig. Oo. Kahit na makapal yung mukha ko mahal, nalalamigan pa rin. Pero pag titignan natin dito mga kaibigan, titignan natin dito. Up! Parang ang init-init sa labas naman, mahal. Malamig yan. Malamig? Sige, Garod. Malamig. Tara na at maglakad-lakad tayo mga kaibigan. Abang, anong oras na? Alas 8. 8:15 na mahal. At ikaw naman magpapahinga ka na. Iniisip ko mag-exercise siguro ng konti. Counting exercise? Gusto ko. Parang gusto kong magkape muna bago ako lumabas. Hindi kayo, magkape ka. Kape-kape muna. Alas 8 ng gabi nagkakape pa rin ako mga kaibigan. Hindi normal ito, mahal. Sige, magpalit ka na at ako'y maggagawa ng kape. Kasi nga napasa dito bakit basa? Ano yan? Kasi nilagay ko kanina yung dito. Yung takip. Yung takip. Takip ng pressure cooker. Sige. Tayo naman mga kaibigan ay mag-coffee muna tayo bago tayo pumunta sa ating paglalakbay. Kasi alam mo mahal, parang gusto kong kumain ng cookies. Cookie? Oo, kasi siyempre tayo ay ngayon naman yung natin, yung di ba? Yung time to eat, di ba? Ngayon naman yung time to yung mag-fiesta sa pagkain, di ba? Kasi bukas na naman, wala na naman akong pagkain. Bawal na naman kumain. Tignan nyo to mga kaibigan. Yung, compare naman yung katawan. Yan. Kumakain ng 5 beses sa isang araw. Kumakain ng 1 beses sa kada 2 araw. Hindi naman. Unfair. Yun ang lagi kong sinasabi, mahal. Unfair yung genetics natin. Kakain rin ako ng masyadong marami. Rin ako. Maano ka? Tataba rin, pero Tataba ka rin. mahina lang. Yung Tataba rin.
Ah, okay. Akala ko mas pumapayat ka kung mas maraming kinakain mo eh. Saan mo naman makita yun? Oo, mahal. Tignan mo ako. Uminom ako ng tubig. Plus 10 kilos. Yung 10 kilos. 30 days kong pinagtyagaan yun na tanggalin. Yun ang diferensya sa amin ni Maria, mga kaibigan, no? Tapos ako, matakaw pa ako. Hindi mas lalo na. O, nakahanap na ako ng rason. Yung genetics ko, mahal, hindi maganda. O, di ba? O. Ganun ang technique. Tapos, ito gusto kong kainin. Bago tayo mag-ano. O, ayan o. Cookies naman to na wala namang masyadong sugar ito. Magkabi-kabi tayo bago tayo umalis. Ano? Ay, nako mga kaibigan. Maggagatas tayo ngayon. Ay, nako, ang sarap siguro nito. Masarap itong walang gatas na kape, pero minsan-minsan kailangan ko talaga ng gatas, parang namimiss ko ba. Magpo 40 days na tayo mga kaibigan. Magpo 40 days na yung ating mga diet. I mean yung ating pagda-diet. At sana meron akong na-inspire sa inyo na mag-diet. Ay nako. Huwag niyong tularan ako kasi napakahirap. Lalong-lalo na pag wala pa tayong experience sa hindi kumakain. No? Ang ginawa ko ay siyempre nag-experiment ng how many years. Hanggang natuklasan ko yung diet na yun bang gumagana sa akin. Kasi believe me mga kaibigan, ilang taon ko nang sinubukan pero ito lang pala ang diet na gumagana sa katawan ko. No? Si Maria, ay naku mga kaibigan, hindi lang kumain ng sabihin na nating hapunan. Ay naku, magano na yan, maglulose weight na yan. Oo. So, ako naman ay kailangan talagang hindi ako kumain. Kasi, yun ang gumagana sa atin. Iba't ibang klase yung katawan natin, yung ating genetics, yung ating metabolism. Hindi tayo pare-parehas. Kaya, yun. Ang tip ko rin, subukan nyo yung mga diet na subukan nyo muna sa low carb. Kahit na 3 cups of rice lang every day. Kada kain. 3 cups lang. Yung ganito lang na rice. Huwag na kayong humirit. Umpisahan nyo doon. Tapos, subukan yung tanggalin. Tapos, yun, subukan nyo rin yung low carb, high protein. Dami namang dyan sa internet. Pero yung carb talaga, yun talaga ang wala. Yun talaga ang nagpapahirap sa ating diet, yung carbohydrates. So, yan. At, basta subukan lang ninyo at kung ano yung kung saan kayo, hindi ko naman masasabing magiging komportable kayo kagad talagang magiging uncomfortable, no? Hanggat darating yung point o yung araw na nasanay na yung katawan at parang normal na. Ako kapag kumain ako ng 2 beses kanina, umuwi kami after 2 hours, kakain ulit ako. Iba yung iba yung pakiramdam ko. Parang nasusuka ako. Oo. Ganun ang nangyari sa last time na kumain ako ng Yung pangalawang kain ko kasi, sinobrahan ko naman kasi, ang daming cookies na kinain ko. Pero hindi ko pa naramdaman yun, yung 2 beses na kumain sa isang araw, tapos nagsusuka na ako. No? So, ayan. Kainin ko to. At simple, pagkatapos kong kumain, maglalakad tayo ng 6 papunta. Siguro mga 6 rin na pabalik. Kung hindi ako maglulongkat. No? So, ilang kilometro yun? 12 kilometers.
Oh. Yung past 2 days, hindi ako naglakad, tinamad ako. Kaya kailangan ngayon, matinding paglalakad ang gagawin natin para makabawi. Haps! Yung jacket natin, yung suot natin ay kasing kapal ng mukha ko mga kaibigan dahil grabe ang lamig. Ang lamig-lamig dito sa labas. At yun, dumidilim na mga kaibigan, ano? Baka hindi na ako makabidyo-bidyo kasi madilim na yung paligid na rin. Ang makikita lang natin ay yung aking makapal na pagmumuka, pero subukan pa rin natin mag-bidyo-bidyo, ano? Oh? Oh. Ay, naka. Ay, mag-ingat tayo rito dahil merong train. Haps! Dami pa rin tao rito, oh. Sa loob ng train. May mga nag-overtime. Dito tayo, mag-cross tayo mga kaibigan. Oh. Dito ako sa may isang istasyon ng train. Kasi dito ko gustong maglakad. Dito tayo. Hop, papunta ron. No? Ay nako. Oh. Parang 24 hours yung duty ng mga ano dito Ano kasi ito industry. Hindi ko alam kung anong ginagawa rito. Ay alam ko PCI, I think ano to. Gumagawa sila ng mga iba't ibang klase ng pintura at saka ano, I think. At saka yung mga glue ganun. Oh. Pero hindi ako sigurado. So, dito tayo, dito kasi dito daanan ng bike. Baka masagasaan ako dyan ng bike. Wala na ang inyong lingkod. Paktay na. No? Oh, ano kaya to? Talagang curious ako dito sa ano na to Oo, alam ko yun ang ginagawa nila dyan Malawak pala to Ang lawak-lawak niya. Ay oo, may mga tao dun sa loob. Production. Siguro may mga night shift, no? At ako naman, nagna-night shift naman ako dito at naglalakad. Parang tanga, nag-iisa lang ako dito. Walang tao dyan sa likod. Dito sa harap, waralin. At nabubulol pa ako. At train, meron, yan. Pauwi na rin yung mga tao. Hindi buwa. At syempre mga kaibigan, kung hindi na natin kayang maglakad, dala ko naman yung wallet ko, ay magti-train din tayo pa uwi. Kasi parang mahaba-haba siya at saka busog na busog ako. Tingnan natin, no? Kahit one way lang, kontento na ako dun, no? Pero subukan pa rin nating maglakad. Sayang naman yung 4 euro. Oh, nandito na tayo mga kaibigan dito sa may dati naming tinitirhan. Pero dadaan na tayo dun sa ano, dun sa kung saan kami tumira noon. Oops. Malapit na tayo. Pupunta tayo sa sentro. Siguro may 3 kilometro pa. Oops, dito tayo mag-shortcut. At dito naman yung clinic ng aking doktor. Dito ako nagpapatingin. No? Malapit lang sa amin to. Walking distance. No? Kung maalala niyo. Dito tayo dumadaan noon pag nagpapacheck up tayo. Oh, dyan ang entrance. Ano ba? So, diretso tayo dyan. Hanggat makarating tayo dun sa dati naming tirahan. Wala lang. Makikiosyoso lang ako. Titignan ko lang kung anong nangyari. Kung tapos na yung construction. Dapat sana kasi mga kaibigan, ano? Mas maaga tayo kasi dumidilim na, wala nang makikita no? Sayang. Siyempre naghintay pa kasi ako na matapos sina Mrs. at si Kamya na mag-strolling, kaya yun, di ba? Tapos ako naman yung susunod. Malapit na tayo sa may playground.
Dito yung playground. Malapit na. Hop. Ay. Parehas pa rin yung itsura. Di ba? Walang pinagkaiba yung itsura. Dito naman, steakhouse restaurant to. Hindi pa ako nakakapasok dito mga kaibigan dahil alam nyo naman, hindi ko ma-afford to Steakhouse. Hanggang dun yan sa kabila. Sa may kalsada. Hop. Dito yung kindergarten ni Liam. Diyan siya nag-kindergarten. Buong ano na to. Buong building na to at saka playground dyan. At doon sa next na ano ng yellow house na yan, doon kami nakatira. Malapit lang tayo. Mga kaibigan, yellow ba to o orange? Ang alam ko orange. Orange yellow kasi Dito naman, malaking ano yun to, area na to. Home for the aged. Hanggang doon sa likod. Home for the aged. At doon kami dati nakatira. Doon sa harap. So, huwag na natin ikakat to. Diretso na tayo. Uy, tapos na yung construction. Ay, ganito pala yung itsura na ng construction ngayon. Ay, naku. Puting-puti. Ay, naku. Tapos na. Ay, may nakatira na May nakatira na doon sa taas. Ay, may nakatira na Ay, tapos na yung dalawang Dito kami nakatira. Diyan noon. At ito yung palagi nating araw-araw na i-reflect saka tapos na. Construction, grabe. Laki. At dito kami sa first floor dyan. Dito yung entrance namin. Oops. Dito kami lagi pumapasok noon. My goodness. Parehas pa rin yung itsura. Yun yung construction mga kaibigan. Tapos na pala. May lalabas na sasakyan. At sa yung nila, gator pala. Nakikita mo sa at saka may gate. Galing. Ang ko nga lang dito, wala ka ng view. Dito tapos na Mayroong nakatira na sa ibang unit pero yung iba siguro hindi pa tapos. Dito rin, tignan nga natin dito. Dito kami nakatira noon. Tapos dito naman, ay tapos na siya may mga nakatira na. Parang hotel yung itsura Parang hotel siya. Galing naman. So tara na, baka gabihin pa tayo. Wala lang, gusto ko lang ipakita to kasi parang ang ganda ng lighting ng yung papalubog na araw. Diba ang ganda? At syempre nandito na tayo sa syudad mga kaibigan. Ayan yung train station. Maghintay lang tayo rito kasi red light. Ay nako, kapag na huli yun, wala. Kuha ang lisensya nun. Diba? Kasi kapag beating the red light, kahit na pedestrian ka, kahit naglalakad ka, parehas ang multa sa kapag may lisensya ka, kukunin yun. Parang nag-beating the red light ka na nagmamaneho ng sasakyan. Diba? Ayan pa, yung dalawang yun, ay naku. Wala silang takot. Pero kapag nawalan sila ng lisensya, ay umiiyak yung mga yan. My goodness. Walang katao-tao ngayon.
nakauwi na lahat ng mga tao. Siyempre, bukas ano pa eh, trabaho bukas eh. Oh, walang train, walang buses. Ops, oh yan. Oh, tapos diretso lang tayo rito. Dito naman sa may park na to mga kaibigan eh, parang walang tao kasi malamig. Kasi kahit na ganitong oras, ang dami-daming tao rito, nakatambay lang, ganun. Nagmumuni-muni. Ngayon, wala na. Umuwi na silang lahat dahil malamig. Hindi ba? Kasi naka-ano sila lahat dito eh, nakaupo, nagkukwentuhan lang. O dyan sa may fountain na yan, ang daming tao dyan normally. Di ba? Hop. Uy, nakikita ko. Oh my goodness mga kaibigan. Kita nyo yung nakikita ko na yun? Oh, tignan nyo yun. Oh. Uy, McDonald's. Pero syempre mga kaibigan, bawal sa atin yan. Bawal yan. Tara. Noon mga kaibigan, sabi ko sa sarili ko, balang araw mga kaibigan, dahil mahal na mahal ko yung mga relo, balang araw ay babalik-balik ako rito at magtatayo-tayo ako at yun lang, magtitingin-tingin lang tayo. Puwera bili kasi wala tayong pambili eh. Ang gaganda ng relos na to. Uy, Sertina. Saan na yung ano rito? Nido. Ay nako, sana all. Grabe ah. Wala. Hanggang ano lang tayo, hanggang pabalik-balik lang. Uy, ang ganda nun ah. Rado. Uy, iba na yung itsura ng Rado ngayon ah. Oh, talagang 4,000 euro hanggang ano lang tayo, hanggang talagang pabalik-balik lang tayo rito at hanggang tingin-tingin lang tayo mga kaibigan. Ganyan talagang buhay. Kailangan i-accept natin. Ano? Nandito na tayo. Kunin ko lang yung sulat. Yung sulat. At syempre dito natin ilalagay. Okay. Hops. Ayun. Tapos tayo naman mga kaibigan, umuwi na tayo. Set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
blessings come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.